something that they can work with. At least may threat dito sa Beatrix on the back line. And di ko lang sure kung mag-Vengeance rito or Revitalize. I would say Vengeance sounds more plausible for RSG. Pero with the Revitalize, mas malakas yung kanilang power spike sa late game kasi yung group of potential nila ay talagang through the roof. Stonks ang lineup ng RSG pagdating sa late game. Akai has been the addition para sa Fnatic Onyx Philippines to make history and get 12-0 si Brusco ang gagamit niyan together with Kelra using the Beatrix. Barigatot Katsa is gonna be utilized by Light. Isama mo pa itong si Kosei that had to pick up the Claude, especially when they had the Faramis on their side. A crucial game for RSG to take this to game number 3 or Fnatic Onyx Philippines to take the history for MPL Philippines. Casters, pasok. Oras na ulit para magtapat ang ating dalawang kupunan. Again, we have a lot na kailangang abangan para dito sa kanilang magiging performance. Ate mo Chantel and Brigida para dito sa ating game number 2. At may mga heroes. Yes! At may hero pala na bumalik na ulit. Pakiramdam ko ano to eh. May halong paguluhan ng laban at pabilisang makahanap ng mga targets na pinaka-crucial para dito sa magkabilaang kupunan na feel ko ay pareho naman nilang kayang gawin lalo pa at may link naman sa side ng Fnatic Onyx and meron namang capabilities mang backline ang RSG. Marami rin pa nga yata yun kasi Avatar of Guardian tsaka Blazing Duet yung pwede nilang gamitin eh. Tsaka meron pa sila dito Final Slash. So parang layering of skills na lang ang magiging struggle dito or kailangan bantayan ng RSG para talaga maging effective. Yep. So kanina game number 1, tama ba parang talagang nadikta ng Fnatic Onyx Philippines yung naging sitwasyon or tempo? Yes, at ngayon parang nakita natin gusto na naman yata i-replicate yun ng Fnatic Onyx. Kahapon pa man din ay nakita natin kung gaano ka na ma-manage ng maganda ni Super Friends palagi ang early game with this Valentina na once again ay hawak-hawak niya. So agad-agad ngayon pa lang nakikita natin ang pagsugod ng Fnatic Onyx in an attempt to take out Light. Pero mukhang mapaparusahan pa sila roon at si Brusco ang unang mawawala. Pero mababawian din naman sila. Kaso maging si Kirk ay mahanap pala dito ni Irad. Oh, Eradicator now is a double kill para dito sa ating laban. So akala natin makakakuha ng kill si Kiko na time na yun eh. Ay! Stop! Sabi niya. Stop! Hindi natin nakitang lumabas ang arf doon or yung elepante o kung ano man. Talagang natakasan na ron ni Super Friends. Well, understandable nga naman yung idea kung bakit na yun ang ginawa ng Fnatic Onyx pero parang kailangan yata nating isa-isip din yung sustain na hawak-hawak kasi rito ng isang Gatot Kacha. May revitalize pa siya na hawak-hawak din kanina. And even sa Emblem mismo. builds, diba? Kita naman natin kung gaano nila kagustong mag-invest sa pagpapakunat. Even yata si Kusei rito ay naka-tenacity doon sa kanyang emblem. So parang gusto lang talagang itawid ng RSG yung early game as much as possible. So ibig sabihin niya talagang si Kosei yung pinakapagkukuhanan nila ng damage. Mamaya even Irad kaya sila nagiging aggressive. So naging maganda talaga para sa kanila. Nagkaroon ng 2 kills kanina. So ayan, yung laban ni Kosei at ni Kyler sa may bottom lane para mamaya pa natin makikita. Nagpakita lang na preview. Parang sa pelikula yan ang trailer. Oo, tsaka naki-extra muna doon si Goldcamp, tapos napunta pa siya kay Kelra. So ano yun, episode 1. Oh, episode 1 to be continued next time yung kanilang episode 2. So dito muna tayo sa ating pinakapanonoorin is yung Turtle. So iniisip ko kung paano dito yung magiging setup ni Brusco eh. Actually even for ni Bor, sino kayang hahawiin? Op, Sino kayang uunahin din? Kasi hindi ito yung typical na Light on a pick-off type of roamer na merong isang target lang na hahanapin na parang hindi rin naman sobrang magiging susunod kapag ganito yung composition ng kalaban. Pero si Super Friends, sino pa nga bang magandang hanapin sa ganitong sitwasyon? Wala na agad ang mid laner pero nandito na yung heavy spin. Irad pa rin na makaka-retry noon at mukhang gusto na itong ipagpatuloy ng RSG Philippines Avatar of Guardian pero hindi tumama at makaka-out naman ang Fnatic Onyx. Task Force RSJ, talagang nakatas sa kanila ngayon. Napigilan yung sinasabi na aggression na pinakita kanina ng Fnatic Onyx Philippines. Everything was on point. Even Brusco ng time na yun, parang yung attempt niya para dun sa kanyang ultimate is para makapag-retry. Ayan ang ating skin, by the way. Ayan, Akai. Happy birthday. Enters the scene with the 8th anniversary skin. Wow. Sa buong season 14, 75 hero
nang nakita na, tinagal, 75 hero na ang nakikita nating inilabas dito sa Land of Dawn. Happy birthday MLBB talaga, isa-isang nagbabalikan ang mga heroes at sobrang sayang isipin na ganito na rin tayo ka-competitive at ka-unpredictable pagdating sa ating MPL Philippines. Pero yun na nga, para sa RSG naman yata ay medyo nakapa nila yung idea or medyo in some ways ay na-predict na rin nila yung gustong mangyari ng Fnatic Onyx. O parang dina-download nila yung game ng Fnatic Onyx Philippines kasi nakapwesto and alam nila yung strengths ng kanilang lineup. So again, sinabi natin dito for RSG, isa sila sa mga teams na talaga mabilis din mag-adapt. Yes. Pagdating doon sa pinaka-play ng kanilang kalaban. And we also have to take note na yung kanilang composition dito Oo. is pagalingan lang talaga na mauna eh. Oo, gusto ko pa naman yung sinabi mo kanina na kaya tayo napapadalas makakita ng mga tatlo-tatlo eh. Kasi paminsan napakabilis mag-adapt at mag-adjust ng mga teams natin. Nagkakapalitan Oo o nga eh. nagkakabaliktaran yung kumbaga sistema ng mga laro. O tsaka, di ba sabi natin, itong game na to magke-create ka ng history. Pero pwede rin maging history repeats itself kasi last time na may gusto sana mag-break ng streak. Ayun, magtuloy na streak or ng basta yun, napigilan ng RSG. Oo, may ganung history talaga ang RSG na kailangan nating bantayan na maigi. Lalo pat ngayon si Brusco na naman yata ang kanilang mamamataan na poke siya at medyo mababa ang kanyang buhay. Bago pa tayo magsimula rito sa turtle fight at hindi na naman yata talagang mag-iingat na si Super Prince this time around. Pero imbis na si Super Prince, si Brusco na naman ang gusto nilang unahin. Final slash at force out na yung kinopia na Netherrealm. Avatar of Guardian talaga mapapalayo na lang lahat ng mga miyembro ng Fnatic Onyx at walang ka-contest na turtle para sa RSG. Parang nagbaliktad ngayon yung sitwasyon ng ating laban. By the way, kasi kanina game number 1, ganito yung ginagawa ng Fnatic Onyx Philippines sa RSG. Ngayon naman, talaga nag-group up. Yung mga players, narinig natin yung conceal. Okay, depensa alam pa rin Torino sa baba. Uy, gusto talaga nilang laban ito. Under the turret, blazing duet, lahat na inilabas pa. Ay! Maging yung Netherrealm, kaya naman si Brusco tutumba na. Maging si Kelra. At yung Elepante, aabot pa kay Super Prince at 4 ang tutumba mula sa side ng Fnatic Onyx. Akala natin depensa alam ng Fnatic Onyx Philippines, pero alam ng RSG na kaya na natin tumin. Pasukin na natin. At yun na yun. Yun din yung in-game code giveaway pala natin. Yun na yun. Oh, Nakalamang na ang RSG laban dito sa Fnatic. dito pala nila gustong idaan yung mga pagpapakunat, yung mga pagmamatapang na nakita natin na idea ng RSG. Pero final slash hindi kumonekta doon. Maabutan pa ba ni Aqua? Avatar of Guardian talagang ilalaban. Sinugod, hinabol. Pero nakatakas naman doon si Yung mga, King Kong. alam mo yung mga ganito nga advanced na technique na ginagawa nila at na biglang tumatalon. Ibig Oo. sabihin, yung same lang na talagang pumapwesto siya ng nauuna and pinapredict niya kung saan dadaan yung players. Nagkataon lang na hindi umabot kanina. So look at the items, by the way. Lamang lang ng very minimum. Dito, or minimal pala si Kelra. Laban dito kay Kosei. Pero sa ibang areas, majority, lamang yung RSG. Oo. And meron na tayong Feather of Heaven para kay Irad. Oh, tsaka grabe yung pa-Holy Crystal na rin agad-agad. Ay, 4-0 ang standing dito ni Irad. Sakit niyan. Maganda ang nakuha nilang early game. Parang hindi niya kinailangan ni isang beses problemahin yung espasyo, yung pagkuha ng mga turtle objectives kasi sobrang nakukover siya dito nung kanyang mga kasama. And yung paulit-ulit na nakikita nating scenario na may isang player talaga rito ang RSG na iniipit o fino-force outan ng skills. Parang nakikinabang sila ng sobra doon at eto na naman! Ayan na naman, yung sinasabi natin, unstoppable na para dito sa side ng RSG. Tsaka parang interconnected yung mga Oo. desisyon ngayon ng RSG kasi habang pina-final slash, tumatalon na yung gatot. Gusto ko yung ina-act out talaga natin Oo. siya ngayon. Kasi ang dami, grabe ayan. Di ba? Natontlas, biglang nahilo. Oo, ikaw din. Baka umupo ka kaya muna dyan. Kasi medyo 7 minutes pa lang tayo rito sa laban natin. Talagang napapatayo na si ate mo Chantel eh. Pero kukuha muna ng tore ngayon ng RSG. Brusco dito, makakahanap pa ng target. Wow! Naiwasan Oo. ng RSG. Sabi niya, teka lang, mamaya pa ihanda, mamaya na magpapa-birthday. At yung birthday! Teka lang, kasi mukhang mas magiging masaya ang Fnatic Onyx doon dahil shutdown onto Irad ang kanilang Ay, pero si nahanap King sa Kong, bandang gitna. Pero si King Kong, mababawian nga rin ba? Tempest of Blades at mabubuhay pa naman. Pero still, yung core or yung jungler dito ng RSG, yung nahanap ng Fnatic Onyx. Oo, knowing na meron na rin damage din Fnatic Onyx Philippines, kailangan bilisan na ng RSJ. Okay, tatalon na naman. Tatalon na naman. Inabutan yung panda. Ano lang, swimming, diving. Teka lang, hindi yata aabot dun sa ilog kasi may Netherrealm tapos napatumba pa siya doon sa may katabi ng pader. Kaya naman
naman hindi na inilaban muna ng Fnatic Onyx. Bawian lang kung bawian dito sa dalawang kupunan. Oo, tsaka na dito, parang nagkakaroon na tayo ng medyo idea kung ano gusto gawin ng Fnatic Onyx Philippines. Parang papakita sila saglit para magkakaroon ng engage from RSG. Habang si King Kong nandun na sa mga gilid. Oo. Parang kuha lang siya ng mga minion wave. Gaya ng alam din ng RSG. Kasi dito Oo. tayo sa may purple buff. Oo, Dito sige. tayo sa minigame number 1. Oh, grabe kasing pakiramdaman to eh. Yung ginagawa na naman nila paulit-ulit at nawasiwas na naman. Mabuti na lamang at malayo-layo ang ibang mga miyembro ng RSG Philippines. Pero sa kalagitnaan din naman ng lahat ng nakikita natin, pakiramdam ko medyo tinatry na lang din to in-minimize ng Fnatic Onyx. Pinapadala nila paulit-ulit si King Kong na, sige, kuha ka na lang muna dun sa Oh, mga mamaya ibang naman, parte." mamaya naman. Oo. Oh, parang kung maririnig natin yung mic check, jokes aside, jokes aside. Parang ano muna yun. Oo. So, mamaya na kayo mag-ano. Pero totoo naman kasi ganun yung mga mic check. Men, diba? mga ganun. Mamaya na. Diyan ka muna. Gilid. Ganyan. Pero yung gilid muna si King Kong. Yan yung gusto natin sabihin. Tama. Habang sa RSG, Task Force RSG, bakit hindi natin harapan lahat ng mga players dito na Fnatic Onyx Philippines? Oy, teka lang, hindi yata ako connecta doon yung Bennett's Rage. Pero joke lang kasi si Nibor ang unang mawawala. Okay. May Zicker pa doon. Zicker Ay, kaya si naman King hindi Kong, na siya mabibigyan. Pero teka lang, si King Kong mula doon sa likod. Makukuha pa ang Lord Objective mula sa RSG. At si Kusei ay nahanap na rin nila ngayon. Si Irad ay isusunod pa yata. Double kill for King Kong at nag-flicker pa si Kelra. Taking down na Aqua. And si Light na lang mag-isa. Pero hindi na rin siya papakilaman ng Fnatic Onyx. Para napadaan lang, nakuha pa ni King Kong, but yun yung plano. It's the plan na gustong gawin ng Fnatic Onyx Philippines. Magbigay lang tayo na space dun sa mga players or sa ibang mga heroes. Kuhanin natin ang atensyon ng RSG habang kukuhanin natin yung Lord. Isipin mo yun. Talagang bumuelo lang si King Kong eh. Sabi niya, kanina pa ako nandun sa mga tore. Kanina pa ako Kanina pa ako nakakasali. nandito, gusto ko na bumaba. Gusto ko na bumaba, gusto ko na Baba na maghanap. ako. Yan. At hindi nga kill yung una niyang hinanap pagbaba. Objective na talagang napaka-crucial sana for RSG kasi sobrang ma-establish mo na yung mga control, yung mga iba pang mga tore na hindi mo pa nako-convert. Doon mo na sana talaga mamamaximize. Pero ngayon sila pa ang nasa opensa. RSG pa ang kinakailangan na humanap ng depensa. Pero may nabalibag! At ang ganda ng sagot ng Avatar of Guardian kaso mukhang na-isolate na at nagkalat na talaga ang teamfight natin. Both Light and Irad are down. Nibor makakahanap dito ng final slash pero mukhang makunat-kunat yata yun. Si Kirk hindi nila matatapatan ng sapat na damage at mag-out na muna ang ibang miyembro ng RSG. So dalawa na patay ng side ng Fnatic Onyx Philippines noong time na yon. Again, lumamang na sila. 2.2k. Kanina, 1 point something Oo. para dito sa RSG. So 8-11 yung naging score natin. 11 minutes pa lang pero grabe nararamdaman na natin yung Oo. damage ng mga players. So kailangan ipilit din dito ng RSG na as much as possible. Walang masirang tore Oo. sa kanila. We have the Blade Armor for Kirk. So haharapan niya mamaya. Ayun na, okay. Haharapan niya mamaya si Kusei. So kung ikaw yung RSG ngayon, pauuwiin mo ba yung mga tumatakbong players ngayon ng FNOP? Mukhang- Ay, napawin. Queen of Nature. Napuwing din ako. Hindi napawid at na mukhang ito na yung senyalis talaga na hindi na muna lalaban ang Fnatic Pre, Onyx. wala akong Wind of Nature. Ano to, pag-iingat at disiplina kasi dito mo rin nare-realize so far na isang maliit na pagkakamali lang ay parang ang hirap magawa kontra sa ganitong kupunan ng Fnatic Onyx kasi sobrang pwede nilang i-punish yun. Sobrang pwede nilang baliktarin yung sitwasyon which is exactly kung ano yung nakikita natin. So, RSG na naman yung kailangan nating tanungin at hanapan ng way na baliktarin at bawiin lahat ng ito na feel ko naman ay meron pa rin chance kasi ang Oo. dami nilang pang counter engage. As long as mo connect dito ni Light, yung Avatar of the Guardian, pwedeng pumasok na sila anytime. Pero kailangan nilang bantayan kasi dito si Kusei. Si Kusei, pag natamaan kasi siya, isang Tempest of Blades, Oo. kahit maka-BMI out siya, pwede siyang habulin kapag kunwari kahit 2 blades. Oo. Masakit yun eh. 301, si King Kong, by the way, para yun sa ating laban. So again, it's more of, hindi siya just map awareness. Yung awareness din kung ano yung mga available na resources. Ayun, nagpakita lang. Pinag-uusapan natin si King Kong tsaka si Irad. Masakit na nga rin pala si Kelra dito sa laban Oo. natin. Nakabawi naman ng HP rito si Irad kahit papaano. Kaso wow! Sumakto yung ipit! At hindi na yata nakapag-contest doon si Irad na ilapit pa ng final slash pero napakaraming palitan ng Netherrealm. At ngayon naman ay mukhang mababurn na rin yung sa side ng RSG. Gusto Ay! na bang ilaban ito ng Fnatic Onyx? Mukhang no, nakuha naman nila yung Lord Ay! Objective. Lumusot na naman si Renner's Apathy. Out na talaga for RSG. Okay,
Okay, so nice attempt sana para dito sa RSG. Parang given na yun yung gagawin nila. For FNOP, for Brusco. Talagang hinarangay dito yung dadating from RSG. Kaya naman meron silang Lord. So again, para dito sa ating game, merong kitang side ng RSG para dumepensa. Although isa na lang yung kanilang inhibitor turret na kinakapitan. At if ever man na hindi madepensahan to ng RSG, ire-remind ko lang lahat ng nanonood ngayon na pag nanalo ang Fnatic Onyx Philippines, sila na ang may hawak ng may pinakamahabang win streak sa history ng MPL. Mabigat ang responsibilidad ngayon ng RSG kung gusto nilang ibigay o pigilan ang posibilidad na yon, making history for Fnatic Onyx na by this time ay pakiramdam ko napakataas na talaga nung magiging damage output. Kailangan respetuhin ng sobra. Oh! And yung mga kaninang nakikita natin na sobrang naging aggressive lang na place ng RSG, parang sabi ni Brusco, okay, medyo nakakapako na yata, saan tayo dapat pumwesto Nagkakaroon na siya ng mas magagandang targets with the heavy spin right now. Natansya na niya kung paano yung sukat ng isang akay para dun sa mga bush. Yes. Para pagtalo niya, diretso na. Baka makuryente yung screen natin Huwag naman. But yeah, jokes aside. Yung mga ganong klaseng plays kasi from Fnatic Onyx Philippines, pwede ba na kasi silang tumalon ng malalayo. So items, dumating na tayo sa point na Brigida na parang nag-aantay na lang sila mag-full item. Yep. But for King Kong, full item na siya. Si Irad ay waiting for another hero tuloy. Another item. Tsaka at very least si Kusei ay hawak-hawak na rin yung Wind of Nature. So, pwede na silang magkaroon ng palitan ng medyo delikado rin na mga plays just in case na pumilit din ang Fnatic on. So, ay din pang hinayangan nila ng sobra. Kasi abot ng basta-basta ng RSG. Pero talaga ourselves kaso hindi ito pagbibigyan ng Fnatic Onyx. Oo, mahirap din kasi ng maganda na timing. Ginawa din dyan ng Fnatic Onyx Philippines. Sige, tignan nga natin kung ano mas mahalaga. Yung or mag-retry para dun sa so, ibig sabihin yan, itatry nilang i-contest yung next na Lord na nag-spawn na ngayon kaya yung kanilang movement is So, ano kaya, magkakabigayin ba ito agad or King Kong poked you. Kanina lang. Sa mga members ng RSG tapos naman niya sobrang pinagpupum. Talaga na damage! Ayun na! Hindi man lang tayo pinatapos doon sa kanina! Naiwasan yung Bennett's Rage pero tuloy ang laban kasi yung ay at mukhang naapunta pa sa RSG ng ganun lang kabili. Yung Lord kung hala. Slash nahanap nakita dito ng RSG saan yung sige Lord this time around sa kanila mapupunta at kung pinaalala natin na Fnatic Onyx Philippines yung may panibagong stake pa nagkataon sila yung may umigil sa time para maabot yung 12 na sana. So, panoorin muna natin ang ating Infinix Instant Replay. Ayan. Tututukan nyo si Nibor, guys. Yung bilis. At nangyari na. Nangyari na ang nangyari. Diyan lamang, in terms of gold, meron silang Lord sa may bottom lane. Okay. Probably ng kanila. Ay! Teka lang, Winter Tanjot, kaso mukhang sasalubungin niya doon. Hindi ko na alam paano mangyayari. Teka lang, nakabili siya ng ibang item. Nabuhay pa doon si Rad at ang rep na cancel out. Vitalize. At ngayon nilalaban pa talaga ito ng RSG pero nandito na rin sa Sword. Nandito rin buhay pa pero focus sa Fnatic Onyx ng RSG. Okay, so dalawang patay para dito sa Grabe nangyari doon sa may top lane. Lahat ng mga pwedeng pindutin. Napindot na ni
pero ka ng casualty nga, so maganda. Pangit delikado para dito sa mga players pagka naiwan ka mag-isa. Kailangan na, anong mga pinamili doon ni Irad? Oo nga eh. Parang nag-wave to the earth pa siya. Kung ano man. Basta yun. Nag-attempt si Brusco. Pero mabilis ang sagot na rin. Sa gising na ang diwa ang dalawang teams natin. Wala talagang gustong maging huli ng Kasi sinasalo nila pagka di ba parang sinasalo isang skill. So ito, sinabi natin kanina in terms of items. Paano to? Paano mga pwedeng ipon? Padamihan ito. Sinop. yes, tingnan mo. Energy. So, Oo nga no. ano to? Switching. Anong tawag nga? Impulse buying. Ano Parang kailangan ko nito. Parang dalawa kalaban ko. Parang Deserve kailangan ko ko ng to. balik buhay. Maging fresh. Para maging fresh ang mage, guys. Concentrated energy. Nakikita nyo kailangan nyo naman mapapakinabangan yan. At ngayon, Ito, mapapakinabangan talaga nila yung Lord. Sobra. Pag nakuha nila yan. Pero thankfully, laban natin medyo mahirap ng defense. Oo. Pero parang mahirap din depensahan. Kapag merong tumatay na split push, Yes. dito na. So na-reveal na nandun na sa may bottom lane si Kusei. Oo. EGG kaya ito. Naku, Brusco pansamantala. Kinailangan niya munang makapag-reach na itong skills dito. G-Phil sa Lord pit natin, pero ang Fnatic Onyx very consistent sa ginagawa nila sa ibang mga waves. Oo. Sa mga minamanage nila. Ay, hesitant ang SG niya magpapit. Okay, manageable pa. Na-reset. Ay, naku, hindi pa din. Oh, akala natin yung mga ganyan pag naitutuloy na talagang akala mo Gina, yung tungkol sa gitna ng side ng Philippines ay live. Okay na. Tuloy pa talaga by wishing later dito super break. Pero wala pa rin mangyayari. Pa rin. Hindi natin dito doon. Ang Ayun, final ayun, slash ayun, avatar ayun, ayun, of ayun, ayun. Let's go tayo sa ating body. Katilag na yata nila. Revitalize para kay Light. King dito. Pwedeng tusukin pero reset yun. yung Lord binurst down natin. Philippines, guluhin lang natin yung pattern. Guluhin lang natin yung depensa. O opensa para kuhanin yung Lord. Again, medyo mahirap na depensa. SG lang taga-free. Pero parang hindi mo siya gusto mag-front. Kasi gusto mo ng mga biglang blazing. Si Ako din hindi masyado pwede mag-front para mag-spam yung mga ghost kasi siyang hatakin anytime ni Kirk. Man na agad ang Blazing Duet right before anything. Natin to, Fnatic Onyx, mukhang the plan is talagang pagsabay-sabayin. Pareho pa naman sila ng current status pagdating sa natitirang inhibitor turret, so hindi naman ito magiging masyadong mahirap na Ayun. ang Fnatic Onyx, yung Lord ay napakakunat, kailangan muna nila bigyan ng atensyon ng Onyx kasi mukhang ibang hinatak nila. Si Brusco yun, na-force up. Okay, kalahati na yung boy. Mabilis na madedepensa na sa RSG yung Lord. Mahahabol ba? Ang mga players dito ng RSG, look Arena, nasira. Ang mga others na defense. At mukhang ito ang kinakailangan ng RS. Commendable actually yung kanilang naging Sobra. management doon na sabay-sabay yung waves ng Fnatic Onyx. Yun nila. At naman nila yung nag-a-attempt na King Kong na Sa pressure gilid, din no? sa gilid. Oh, so parang alam na alam nila kung saan ang kailangang puntahan dito sa Fnatic Philippines. Ayan na. Uy, Sino mahuli?
ngayon para sa RSG. Gaya na sinabi natin, this is a breaking sa Fnatic Onyx Philippines. At history down at pase ang sunod. Ipagpap nila ang streak. Itutuloy ang lagitik ng kidnap. Tignan nyo kami ngayon. Kami ang team na hindi ng 12 times.